All of you, none of us. Middle week service, I believe that God is here. We've been asking Him, and I believe He answered our prayers today. His presence is more than important because the presence of God brings power into our praise and worship. Wherever you are in this planet Earth, join us because in the corporate praise and worship, God is in our midst. Okay, let's worship the Lord. We want to meet you tonight in your word. Tinig mo aking hanap-hanap sa gitna ng bawat takot at paghihirap, sa kabila ng aking pagkukulang. Katapatan mo, O Diyos, tanging laan sa puso at damdamin. Ika'y mananatili, walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Luwalhati
Magandang gabi sa lahat. I'd like to welcome everyone to join us in our corporate praise and worship. Of course, bago po tayo pupunta sa salita ng Diyos, praise and worship na po tayo. Since konti lang ang time natin, I hope lahat ng mga home churches, lahat na nagko-connect sa atin, you can have one or two music before you come and listen to this live stream para makalma tayo at talagang maririnig natin ang small, still voice ng Panginoon. Maraming salamat sa pag-imbita natin ng presensya. Totoong nandito siya. Kung totoo yon, naniwala tayo, ang presensya niya ay magdadala ng healing. Katulad ko, nangangailangan ako ng healing sa boses ko, sa aking nararamdaman. Dahil nang dito ako sa presensya niya, naniniwala ako na ako ay makakatanggap ng aking hinihingi because He's a God who always love to give. Magandang gabi sa inyong lahat. This is the middle week service of BCF. Alright? Can you get a seat for everyone? So nandito po tayo, Taglish. Obviously, ang boses ni Pastora ay pagod. But I ask God for energy na kapag determinado po tayo sa ating pananampalataya, hindi tayo bibiguin ng Diyos. Nawa ang aking buhay maging isang example man lang sa mga nanampalataya na hanggang ngayon ay hindi pa rin nag-grow deeper o nag-draw nearer katulad ng ating inawit kanina. Ngayong gabi, kakausapin tayo ng Diyos about sa ating pananampalataya. Ang unang tanong, saan na ba kayo sa inyong pananampalataya? As a Christian, you need to be a believer of Jesus Christ. Una, i-review natin sino ba si Jesus. Siya yung pinadala upang sagutin ang lahat ng mga tanong ng buong mundo. Nasa Kanya lahat ang sagot. If you know Jesus, you learn to love Him ever increasingly kasi may pagbabago, kasi may kapangyarihan. Yun ang mga reason kung bakit you get in love. At ang tendency, you will be involved sa kanyang gawain. Dahil nakita natin, sa gawain ng Diyos, tayo nakaka-enjoy ng mga supernatural na hindi natin na-enjoy dito sa lupa. Tonight, how to live by faith. Marami po sa atin ang nanampalataya kay Jesus, pero hindi alam kung paano mabuhay nang may katagumpayan. Yun naman ang desire ni Jesus. Pumunta siya rito para maging matagumpay tayo. Victory. Yan ang kanyang unang mission. Is to bring victory to all human race. Kasi na-defeat tayo ng kalaban because sa kasalanan. So the Bible is the Word of God. Kaya kanina, medyo nag-correct na naman ako. Kasi nakita ko sa inyo, hindi pa rin totoo na naniniwala kayo sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, John 1:1, is si God. Siya yung salita. Ngayon may nagbabasa, lahat papunta pa roon. It means to say, they're not listening. It means to say, they are not connected to God. Kasi ang Diyos po natin ay hindi imahin. Hindi siya image. Siya po ay salita. John 1:1, di ba? Paalala lang, ang Diyos ay salita. Kapag nakarinig kayo ng salita ng Diyos, tigil tayo, manalangin tayo, sumama tayo sa salita ng Diyos. Dahil kapag hindi natin yan ginawa, we are rebelling against the Word of God. We disrespect the Word. Yun nga sabi ko kanina, bakit sa Panatang Makabayan o di kaya sa ating bayang Magiliw, lahat ay napatigil, gumaganon pa. Samantala ang salita ng Diyos ay hindi na natin ino-honor. Nakikinig ba kayo?
Maaring nakatingin ka sa akin pero hindi ka nakikinig. Gusto ng Lord, makinig tayo. Sabi niya, pay attention. Let's go Proverbs 4:20 muna. Para mabuksan agad ating isipan. Hindi puro tayo trabaho. Gusto ng Lord, physical at spiritual na trabaho. Trabaho is developing ourselves. Ito ang binigay ng Diyos sa atin. Hindi siya nagbigay ng religion. Nagbigay siya sa atin ng salita na kung sundin natin, yun ang magliligtas sa atin. Dahil ang salita ay si Jesus. O katulad nito, isa sample ko, paano po mag-apply ng faith. Faith. Sabi niya, example ko isang word. Itong word na to, Proverbs ka. Ito ay katuruan ni Jesus. Proverbs 4:20-22. Para sa mga anak ng Diyos, hindi lahat ay anak. Paano ka matawag na anak? If you receive, believe that Jesus is Lord, confess with your mouth, believe in your heart, and you are following, then sabi niya, bibigyan kita ng kapangyarihang maging anak ko. So ito ang sabi niya sa mga nag-receive, nag-believe, at sumunod. Anak, kahit na tinanggap mo siya, pinagsasabihan ka pa rin. Kahit na sinabi mong anak ka na, pakinggan mong mabuti ang itinuturo ko sa iyo. Huwag mo itong kalimutan, kundi iingatan sa puso mo sapagkat magbibigay ito ng malusog na katawan at mahabang buhay sa sinumang makasumpong nito. Ang awit natin, natagpuan. Kung nasumpungan natin ang salita ngayon din. So Proverbs 4:20-22, ang benepisyo po ay nandun na sa salita. Anong gagawin natin? Kung tayo ay may pananampalataya, kunin sa puso, susundin. This is how to live by faith. Naintindihan ba natin? So paano ka mag-live by faith? Narinig mo ang salita, baliwala sa iyo. As if you are not familiar na ang Diyos ay salita. Huwag niyo akong tingnan na sinasaway kayo lagi. Tingnan niyo yung salita. Ang sabi niya, anak, pakinggan mong mabuti. Makinig ka muna. Itinuturo ko sa iyo. Huwag mo itong kalimutan, kundi ingatan sa puso mo sapagkat magbibigay ito yung benepisyo. Kapag iningatan mo sa puso mo, magbibigay ito ng malusog na katawan at mahabang buhay sa sino mang makasumpong nito. Hindi lahat nakasumpong. Ano bang sumpong? Nakatanggap? Oo, na-meet niya, natanggap. Ang sino mang nakatanggap, may benefit. So pwede kayo magsimba, nakinig kayo, ngunit hindi nyo tinanggap. Kahit dito kayo nakatira sa church, hindi nyo naman tinanggap. So hindi kayo mag-enjoy ng kanyang pangako. Ang salita po ay puno ng pangako. Ito ay mayaman. Sabihin mo nga sa katabi, ang salita ay mayaman. Bakit siya mayaman? Dahil meron siyang benefits. Bawat salita ng Bible may benefits. Ito yung benefits niya, malusog na katawan at mahabang buhay sa sino mang makasumpong nito. Lagay po natin yan sa Bible natin. Ang Diyos natin ay dapat nating kilalanin muna. Kasi kung hindi natin siya kilala, kaya hindi tayo naging effective. Ano ba ang pananampalataya? Faith. Lagi natin nire-recite yan. Every one of you knows Hebrews 11. Pero, bakit hindi siya effective? What's wrong? Lagi akong ganun. Lord, sinunod ko naman. Bakit wala? I'm sure, walang mali ang Diyos.
I'm sure ako ang may mali. Kaya hanapin ko ang mali ko para may kaganapan ng aking pananampalataya. So Tagalog yan ha. Palakpakan natin ng Lord. Nakita natin sa picture, ito po ang pananampalataya ni Jesus. Actually, ang ating pananampalataya ay pananampalataya ni Jesus nung siya ay nandito. Ito ang ating basihan. Hindi naman tayo nananampalataya nang wala tayong sinusundan. Hello? Oh, look at your neighbor. Sino bang sinusunod mo? Sino bang idol mo? Hindi doon ka makakakuha ng iyong inaasahan. Sabi niya, sa picture, may kapangyarihan ang salita. At naunawaan natin bilang mananampalataya ng salita ay si Jesus. At si Jesus ay ang salita. Kung noon sa time ni Noah, ay sinabi lang ni Noah or ni Moses na magbuka ang dagat, hindi pa si Jesus ang nagsalita. Ang salita ay Diyos. Kaya may ebidensya, bumuka nga. Dahil naniniwala si Moses. Yun nga, believe is the key word. Matthew 16:19, ang sabi ng Diyos, binigyan niya tayo ng mga susi. Natanggap mo ba ang susi? Kung natanggap mo ang susi, marunong ka bang gumamit? Kasi maraming tumanggap ng susi. Dinadala-dala araw-araw ang susi. Hindi naman nila alam kung paano at saan ang susi na gamit. People are praying but they don't have the result. That's why tingnan mo, asan sila ngayon? Kaya ano po ang gawin natin? Kung ang mga tao ay ayaw na magsimba, ayaw din po ba natin? Dahil hindi sila nagsimba? Instead, ito yung kagalakan mo. Wow, nawawala na sila. Mukhang ako na lang naiwan. Thanks be to God. Hindi yung nalulungkot ka dahil nawawala na silang lahat. Ikaw na lang ang tanga na nagsisimba pa rin. Naintindihan nyo ba? Baliktarin nyo yung pangunawa nyo. Ang sarap ng feeling na ikaw hindi ka nagbabago. Asa na yung kung magsalita, akala mo correct dito. Ayun, may justisya na sila. Wala na silang grasyang magsimba. Dahil ang sabi ng Lord, magsimba daw tayo para tayo ay may oil, tayo ay malayo sa sakit, malayo sa curse. You should be proud na nagsisimba ka sa espiritu at katotohanan. Malayo ka, may benefit. Na-enjoy mo ang benefit. Kapag nanalangin ka, Lord, salamat. Na-enjoy ko na ngayon yung promise mo sa Exodus 23:25. Bawat salita, sinusunod ko lang. Ang banal na espiritu, kailangan nyo rin. Kasi hindi kayo makatagal kung wala kayong kapangyarihan. Off and on tayo. Pag off and on tayo, talagang sigurado, hindi tayo papunta ng langit. Permanent. Ang Diyos ay permanent. Kaya nga, dito tayo mapatunayan na kahit anong mangyari. Sabi ko nga, namatay ang tatay ko, nag-preach ako. In fact, during the day na nasa morgue ang tatay ko, nandun ako sa ating Christmas party. Nag-preach ako sa tatay, sa ng tatay ko. During the time, marami pa akong ginagawa. Nagla-live pa po ako. Dahil hindi makahadlang ang aking naramdaman because I'm living by faith, not by sight. Naintindihan ba natin? Kailangan natin prove sa Lord na tayo ay hindi. Dito na patunayan ko, ako ha, kung hindi nyo man yun na-notice ako, napatunayan ko na kahit anong mangyari, nandyan pa rin ako, nagsiserve pa rin ako. Ibig sabihin, ako ay qualified sa kanyang presensya.
Kita niyo, wala na po akong boses. Nagsasalita pa rin ako. Kahit na wala na talagang lumalabas doon sa women's, pumunta pa rin ako. Dahil hindi naman mahalaga ang tao, ang boses ko eh. Ang mahalaga yung aking commitment kay Lord. Dahil para sa akin, between life and death, ang commitment ko. Ngayon, binigyan ako ng Diyos ng konting boses para marinig niyo ako. Dahil hindi ko kaya tingnan kayong nalalanta. Alam ko, kapag nagsalita ako, nabubuhay ang mga kalamnan ninyo. Kung wala ako, paano? That's why I'm encouraging you to worship God truly. Yung totoo. Pareho, patas tayong lahat. May boses ka rin. Kaya lang walang lumalabas na salita na nagbibigay ng katotohanan sapagkat hindi tayo totoo. What you sow, you reap. Huwag niyo sabihin, si Pastora talaga, okay siya, believe ako sa kanya. Mag-aaral ka lang, pareho tayo. Bibigyan tayo ng kapangyarihan. Huwag puro salita lang dito sa pulpit, hindi natin hindi natin matayuan. Kunting reason lang, wala na kayo. Paano yan? Kung dumating ang Lord ngayon, asan kayo? Nandun kayo sa my day ninyo. We're happy family. Really? If you love God, you love Him first. Kaya napakasakit na marami na ang nataniman, ngunit talagang may sarili silang sinusunod. So do not follow them. Marami akong taong na na mentor. Hindi lahat totoo. Siguro, kung ako ay umasa sa lahat na totoo, marami akong hurt. Pero hindi naintindihan ko, ang tao pupunta dahil may kailangan. Asa na yung ating mga, sinasabi nating mga agila. Dito pa lang mukhang hindi na nagpapakita. Yung iba hanggang ngayon, churchgoer pa rin. Ilang beses na narinig na churchgoer will never be saved. Dahil ang gusto ng Lord, nakatanim ka sapat na mayroong ugat. Season and out of season, nakikita ka. Amen. Well, pagpili po yun. Hindi ko kayo kinokondemn. I'm just showing you. Itong worship natin, hindi naman ito magtatagal. Balang araw, tapos na to. Kung kailan tapos, nandiyan ka na, asa na? Wala na. Dahil time flies. Kung anong season ang binigay ng Diyos sa iyo, pagkakataon na mag-close ka sa Kanya, binaliwala mo. So, nung time na kailangan mo na siya, wala na siya. Tandaan nyo, grasya po ang time ngayon. Alam nyo ba ang grasya? Ito ay, grace period. Ang sunod nito, rapture. Mukhang nakakalimutan na natin. Ang sunod nito, rapture, wala ng grace. Na hindi na kayo nagsisimba dahil may live stream. So, closer ba kayo sa Diyos? Na nandito lang kayo, alam niyong may gawain, wala kayo. Well, wala namang mawawala sa akin kung ayaw niyo. Naintindihan niyo? But I have to speak in the pulpit of God so that you may know the truth and the truth will set you free. Huwag kang umasa. Because we will be judged kung anong ginagawa natin sa ating pananampalataya. Review lang, what is faith? Kailangan kasi mag-review tayo. Sa Bacoor, Cavite, I know you will be watching, kung hindi man ngayon, later. Naniniwala ako na ang Diyos ay nasa bahay niyo na. So church na yan. Ang bahay niyo, gawin yung extension. Kahit 2 lang kayo, 3, basta't mayroong salita ng Diyos, ang Diyos ay nandyan.
May iba naman hanap ng church. Hanggang ngayon, hindi pa mapirme. Ikaw, church ka na. Ang banal na espiritu nandiyan na sa iyo. Mag-function ka lang. Church ka na. Amen. But, of course, we need mentor. Mahirap po mag-mentor. Wala akong magawa. Step by step yan. Hindi naman pwede ako basta maligtas na ako. Ako na mag-mentor-mentor. Tingnan lang natin kung di ka mahulog. Kasi stages yan. Ilang taong ka na, grade 3 ka pa lang. Ano mangyari sa'yo? Wala kang mararating. Kapag tayo po ay nag-mature, ibig sabihin, inaasahan ng Diyos na palaki ng palaki ang ating responsibilidad. Palakpakan natin ang Lord. What is faith? How to live by faith? Mukhang wala pa. Alright. Faith is the substance of the things that we hope for. Ang ating una, i-remind natin na ang kaharian ng Diyos ang ating focus. Hindi tayo religion. Importante po yan. Kasi kung religion ang tingin natin kay Jesus, we are dialing the wrong number. Ang tingin natin kay Jesus ay hari. Which is sinabi naman ng Bible. Siya ay hari na dala niya ang kaharian ng langit dito sa lupa. Sapagkat ang kaharian ng Diyos, kung gusto niyo malaman, hindi tungkol sa pagkain o inumin, kundi tungkol sa matuwid na pamumuhay. Tulad sa Bacoor, sabi ng tatay ni maganda nga ang bahay natin, nandyan na lahat, ngunit hindi ako masaya. Nandiyan na lahat, may refrigerator kami, may pagkain, pero hindi kayo masaya. Dahil hindi pagkain, magandang bahay, o inumin ang kaharian ng Diyos, kundi tungkol sa matuwid na pamumuhay. Sa tamang relasyon, bawat pamilya, bawat kapatid, tamang relasyon. Tandaan ninyo, the love of money is the root of all evil. Basta't pera ang pinag-uusapan, laging may away sa mga pusong Diyos ang pera. Laging naniningil ng kanilang binigay. Ang tunay na anak ng Diyos, nagbibigay na hindi na nag-iisip ng kapalit. Yan ang tunay na anak ng Diyos. Palakpakan natin ang Lord. Magandang relasyon sa isa't isa at kagalakan magmula sa banal na espiritu. Last time sana nag-spark na kayo. Ang tatanong ang iba, Pastor, pareho lang tayo, Pastor. Ba't ikaw iba? Saan ka ba kumukuha ng pera mo? Mga pastors po ang nagtanong. Simple lang ang sagot ko. Ako, pastor, kayo, pastor. Siguro ang pagkaiba natin, kapangyarihan. Ang kapangyarihan ay banal na espiritu. Kapag may relasyon ka sa Kanya, araw-araw mo siyang kasama, bibigyan ka niya ng wisdom. Bigyan ka niya ng kaalaman niya para mamuhay dito sa lupa na hindi natin naiintindihan. That's why knowledge is very important, understanding and wisdom. Lahat ng bagay dito, kailangan meron tayong wisdom from the Holy Spirit. Siya po kasi ang wisdom. So, kung wala tayong relasyon sa Holy Spirit, we could not have wisdom. Ito po ay nasa kaharian ng Diyos. Kung under tayo sa kaharian ng Diyos, tayo, sabi ng Bible, maborn again tayo. We must be a spiritual being. So tatlo, spirit, soul, and body. Yang tatlo na ipinapakain mo. Kaya ka nalulungkot kasi
marami kang pera, pero ang espiritu mabangkarote. Ang iyong isipan kulang ng alam. You of little faith, sabi ng Lord, bakit hindi kayo masaya? Kulang ng kaalaman. Why my people fall? Lahat ang sagot ay nasa salita ng Diyos. Amen. Okay, let's go straight. Hebrews 11:1-6 ang pananampalataya. Ang faith ay katiyakan na matatanggap natin mga bagay na inaasahan natin. Isasample ko po ang royalty na church. Wala po tayong pundo. But, because sa pananampalataya natin, natayo ang royalty. So, anong gagawin? Hindi naman pwede, I have faith, I have faith. Meron kang gagawin. Ayon sa salita ng Diyos, bagay na inaasahan natin, mapatayo ang royalty. At ito ang pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. At first, hindi pa natin nakikita. Nag-start ito sa desire. Maganda may desire ka, pero kailangan mo mag-step sa desire. Marami sa atin, desire lang ng desire. Wala naman tayong step. So saan na sila? Wala sila, di ba? So I have to go, move on. Kung hindi sila sasama sa salita ng Diyos, sabi nga ng Diyos, hindi sila natin kasama. Kasi sumama tayo sa salita. Sinabi nating magbigay tayo ng bigas, nagbigay tayo dahil sumama tayo sa salita. At ito ang magiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. Dahil sa pananampalataya, dahil sa faith ng mga ninuno natin, kinalugdan sila ng Diyos. Anong ginawa ng mga ninuno? Kailangan alamin, paano mo i-please ang Lord? Dahil sa pananampalataya ng mga ninuno natin, mga nauna, tulad ni David, Solomon, ano kayang ginawa nila? Bakit nalugod ang Diyos? Bakit binigyan ng Diyos si Solomon ng wisdom? Kasi nalugod ang Diyos. Tanungin mo yung katabi na please ba ang Diyos sa'yo? Kaya mayroon po tayong correction. Dahil kapag hindi tayo nagpa-correct, hindi tayo kalugod-lugod sa Diyos. Palakpakan natin ang Lord. Tagalog yan. Gusto ko mag-response kayo kasi hindi ako nagsasalita, ang Diyos ang nagsasalita. Verse 3, dahil sa pananampalataya, alam natin na ang sanlibutan ay ginawa ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. Kaya careful tayo, mga bibig natin, negative. 500 naman. Bigay naman bigas. Kabibigay lang natin, magbibigay na naman tayo. I-recollect mo, ano bang binigay ng Diyos sa'yo? Di ba siya nagbigay kahapon, kanina? Hindi siya nagbigay, kasi hindi ka nagbigay. What you sow, you reap. May ibibigay ako araw-araw, kasi araw-araw niya akong binibigyan. Dahil nananampalataya ako. Ginawa ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. Medyo ikutin mo ang iyong palibot. Lahat yan ay galing sa salita. So kumuha ka ng lahat na kailangan mo sa salita. Ang salita meron. Kaya ang mga bagay na nakikita natin ay galing sa mga hindi nakikita. Nakita natin ngayon, galing yan sa hindi nakikita. Ano ibig sabihin? Galing yan sa Diyos na hindi nakikita. So, alamin paano makuha natin yung mga bagay na kailangan natin sa hindi nakikita. Klaro ba? Stamp your feet kasi parang understanding is available. Sabi ng Lord, bakit wala ka understanding? Kasi hindi ka humihingi. You did not ask, that's why you did not have. Sige, stamp pa. Napilitan, wow! Feel good. Kapag makita ko naman sa itsura kung talagang siksik ang salita ng Diyos. Pumasok. Dahil may ebidensya.
Dahil sa pananampalataya, nag-alay si Abel ng may mabuting handog kaysa kay Cain. Oh, something is wrong sa handog. Look at your neighbor, baka may dalang reklamo ang handog mo. Yan, nagbigay lang kayo pero may dalang negative. So, do not expect na ang Diyos ay sasagot. Delete ang inyong pamimigay, walang effect. Kaya check naman natin. Ako ba ay nagrereklamo? Ang pagbibigay ko ba ay bukal sa loob ko? Bukal sa loob mo, bukal din sa loob ng Diyos ang ibibigay sa iyo. Kasi the measure you give, kung maligaya kang nagbigay, maligaya din ang Diyos sa pagbibigay sa iyo. Dahil tinanggap ng Diyos ang handog niya, kaya kahit patay na si Abel, may tinuro pa rin siya sa atin sa pamagitan ng pananampalataya niya. Nanampalataya si Abel na the best ang binigay niya. Tayo naman, allergic tayo pagdating sa pagbibigay. Samantalang baka bukas mapatay ka na. Baka bukas mamatay ka na, hindi ka pa nagbigay. Hindi, masabi mo, sayang binigay ko na lang sana. Naintindihan ba natin? Oportunidad ang pagbibigay. Oportunidad ang pagsisimba. So hindi ka nagsimba, opposite nung Exodus 23:25. Hindi hahaba ang buhay mo at malapitin ka sa sakit. Oh, klaro yan. Tindihan ba natin? Ako, hindi ko sinabi hindi ako nagkakasakit. In fact, may nararamdaman ako ngayon, pero hindi ko yun iniisip. Iba sa atin, kunting lang, sa pakiramdam ko, itlog, orange, kailangan ko. Pag anak na tayo ng Diyos, nandyan na yung healer sa atin. Kung ano lang kaya natin, binatural naman. Ang iba sobrang OA. Talagang binibaby yung sakit. O hindi lumaki yung sakit. Hindi ako nagsasalita dito na wala akong example. Or else, i-judge ako ng Lord. Ulitin ko. Nakita niyo naman siguro na wala ang boses ko. Hindi pa rin ako nawala ng microphone. Dahil naniniwala ako. Kaloob ng Diyos ang boses. So, isusupply niya dahil nasa purpose ako. Dahil sa faith, hindi namatay si Enoch, kundi dinala siya sa langit. Dahil sa pananampalataya, naniniwala akong ako ay ma-rapture. Kung hindi man ako ma-rapture na buhay ako ngayon, kahit mamatay ako, ilibing niyo ako, naniniwala pa rin akong mara-rapture ako dahil nanampalataya ako. Si Enoch hindi na siya nakita dahil dinala siya ng Diyos. Ayon sa kasulatan, ano ba yan? Dinala siya dahil nalugod ang Diyos sa buhay niya. O tanungin mo yung katabi na lugod ba ang Diyos sa buhay mo? Ano ba ang lugod? Na please ba ang Diyos sa buhay mo? Ako, alam ko na please ko siya dahil chine-check ko naman sa salita. Ako ba ay pastor na nagbibigay beyond? Yes. Kung pastor ka, ikaw ang mas malaki magbigay. Hindi ka papayag. Ano yan? Fluctuation. Hindi ka papayag na ang iyong member ay mas malaki magbigay kaysa sa iyo. Hilingin mo sa Diyos, Lord, kaya pa leader ako, na hindi naman pala ako makapagbigay ng malaki. Dahil ang pagbibigay po natin, ito ay ini-equate sa iyong pananampalataya. Kaya pag ikaw ay born again, hindi ka bayaran na pastor.
Ikaw ay konektado sa langit. Ikaw ay representative ng Diyos. Ang representative ay ambassador. Kapag tayo ay ambassador, supplied. Willing akong mag-sacrifice kahit wala akong makuha sa mga taong pinagsiservisyohan ko. Dahil alam ko meron na akong nakapundo na supply sa akin. Because I am representing the kingdom of God wherever I go. Verse 8, hindi nakapagbigay lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya. If you don't have faith in God, you do not please God. Ngayon, kung hindi nyo piniplease ang Diyos, sino ang piniplease nyo? Sarili o si Satanas? Kung sino daw piniplease mo, doon ka makakakuha ng lahat ng kailangan mo. Diba? Ang hari piniplease, sinasayawan, piniplease kung anong sabi ng hari, gagawin kahit mamamatay ka dahil inalay mo ang buhay mo sa hari. Physically, nangyayari yan dito sa mundo. How much more spiritually? Ngayon yung iba parang nagkumagano, ganun pala, sobra naman yan. Bigay ko talaga pala ang buhay ko. Sabihin mo sa katabi, basahin mo si Jesus. Binigay niya ang buhay niya sa'yo. Kung tinanggap mo siya, binigay niya ang buhay niya sa'yo. Tinanggap mo ba? Kung tinanggap mo siya, ikapalit mo yung buhay mo sa kanya. Sabi niya, namatay siya para sa'yo. So, tinanggap ko yung buhay na walang hanggan dahil namatay siya para sa akin. So, hindi na ako natatakot mamatay dahil ang buhay ni Jesus ay nasa akin na. Dahil ang sino mang lumapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos. Kaya huwag tayong pumunta sa hari na wala tayong dala. Alam mo, kahit yung presence ko man lang, pag totoong anak ka ng Diyos, may dala ka talaga. Dahil yung pagdadala mo, paghahandog mo sa Diyos, action yun na ikaw ay pinagpala. That's why there is power in giving. When you give, you receive power. Dahil sabi ng Diyos, for God so loved you, that He gave. So kung binalik mo sa Kanya ang Kanyang sinabi, nagko-communicate kayo, matanggap mo yung eternal life. Ang eternal life ay banal na espiritu. Ang banal na espiritu ay kapangyarihan. Sabihin mo nga sa katabi, kaya ka may pagkakaiba sa kapitbahay. Ang layo-layo mo dahil may kapangyarihan ka. May kapangyarihan kang magpatawad. May kapangyarihan kang hindi ka na maningil sa mga nangungutya sa'yo, nasaktan ka. I-allow mo na lang silang manakit, basta ikaw, nirelease mo ang iyong forgiveness. Yun ay kapangyarihan galing sa iyong pananampalataya. Kasi ang pananampalataya po ay salita na sinunod mo. Kapag sinunod mo, nananampalataya ka, edi may pananampalataya ka na. Dahil sinunod mo yung salita. Sabi doon, love your enemy. Kahit galit siya sa iyo, still love them. Hindi natin alam, magpaturo tayo. Dahil nanampalataya tayo. Hindi makapagbigay lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya. Ano ba ang pananampalataya mo ngayon? Bakit ka narito? Dahil naniniwala ka, nakatagpuin mo siya, di ba? May katagpo ka. Hindi nobyo, hindi boyfriend, may katagpo ka. Ang Diyos ang katagpuin mo ngayon. Yan ang pananampalataya mo, na hindi ka umalis sa bahay mo na walang katuturan. Dito nakaupo ka lang pero alam mo paglabas mo dyan mamaya, mayroong pagbabago.
Dahil ang sino mang lumapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos at nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong mahanap sa Kanya. Asan yung mga kasama natin? Hindi hinahanap ang Diyos. Pastor, nag-pray lang kami dito, nag-live stream. And they keep on lying. Available naman sila. Hindi naman pwedeng si Jesus ang lalapit sa inyo. Tayo ang lalapit sa Kanya, sa salita Niya. Asan ang salita Niya? Sabi niya, ibubuhos niya daw sa Kanyang mga mananampalataya. Kaya maramdaman natin ang power force, faith force. Kapag 2, 3 nagtitipon, meron tayong puwersa na nararamdaman ang presensya ng Diyos. Kaya tinatanggihan ko rin kayo bilang mga pari. Saan na tayo? 6, hindi makapagbibigay lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya. Dahil sino mang lumapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos at nagbigay siya ng gantimpala sa mga taong umahanap sa Kanya. Yung iba naman hanggang ngayon dito na nakatira. Paminsan-minsan na magbigay ng tithes. Alam ko yan. Kaya wala kayong iniisip kung paano ninyo i-develop ang inyong income kasi kala nyo lusot. Hindi. Kung kayo man ay nakakakain 3 times, yes, check. Pero yung unawa, doon ka na bankrupt. Naintindihan ng marami, ikaw wala. Wise naman po ang Diyos. Hindi lahat ng pumapasok sa church, bibigyan niya ng kaunawaan. Gantimpala yung kaunawaan dahil nagsunod ka. Amen. Bawat sunod, may gantimpala. Hindi yung dahil nagsimba ka, dahil gumanon ka, dahil nagpalakpak ka. Hindi. Sumunod ka sa sinabi ng banal na Espiritu. It's good for you to know the Holy Spirit. He is your partner. Lagi kang mag-abang kung ano ang sasabihin niya, sunod agad. Dahil opportunity, kapag sinunod mo ang Holy Spirit, meron talagang gantimpala. Kasama niya ang gantimpala. Hallelujah. Alright. Hosea 4:6, ang ignorance po ay pumapatay sa mga Kristiyano. Ignorance kills Christian. People who love God can be killed by their ignorance. Gusto ni Satanas, huwag kayong magbasa. Gusto ni Satanas, huwag kayong mag-Bible study. Baka mamaya, malaman niyo ang sikreto. Total, dito kayo, wala kayong notebook. Dito na ako, i-bless ako ni Lord. No, may personal tayong paglapit sa Diyos. Kaya tingnan mong effect mo, dahil hindi ka sumusulat, hindi mo inaano ang iyong pagbabago. Pag umalis ka dito, 1/2 day lang, wala na. Dahil hindi ka nangugat. Hosea 4:6, napapahamak ang aking mamamayan dahil kulang ang kaalaman. Bakit hindi ka happy? Lagi ko yung tinatanong. Kasi kulang ng pananampalataya o walang pananampalataya. Dahil kulang ang kaalaman. So, lack of knowledge, lack of understanding, or maybe lack of appropriation of God's benefits. Hindi mo alam kung ano ang benepisyo ng iyong pananampalataya, kaya wala kang gana manalangin. Sabi ko nga sa Facebook, medyo ako din ang nagko-comment. Wala ako hiya. Ako din ang magpo-post, ako din magko-comment. Kasi nandun yung desire ko na ang nagbabasa, matamaan ang salita at masidlan. Ang salita mahalaga. Kapag binaliwala nyo, picture kasi ang tinitingnan nyo, walang mangyayari sa inyo. Ang salita ay kayamanan. Huwag si pastora ang tingnan nyo. Umagamit lang ako kasi gusto ko may integrity ako. Makilala nyo na kapag si pastora nag-post, may makukuha kayo.
Hindi yung beauty ko. At sasabihin nyo, Pastora, wow, beautiful, pretty talaga. O, sabihin ko, ikaw talaga. So, ibig sabihin, kumukuha ka ng glory. Huwag po natin gamitin. Lagi ko yan sinasabi. Magpo-post kayo ng itsura nyo parang ng ahalina ng mga lalaki. Kahit may asawa kayo. Be modest. Ano ibig sabihin ng modest? Maging banal tayo. Kahit ako nagpo-post, I see to it, you respect me, may integrity ako. Amen? So dahil kasama na natin ang banal na espiritu. Amen. Tinuturuan ko kayo. Ignorance kasi, Pastor, hindi ko alam. Gano'n naman lagi. Sorry, Pastor, hindi ko alam. Hanggang ngayon, hindi mo alam. So, ibig sabihin, hindi ka nagbabasa. O kulang ka ng understanding. Tatlo, hindi mo alam, may consequence. Whether good or bad, may consequence. Okay, sapagkat kayo mismo, mga pari tayo. Look at your neighbor, hindi mo ba matanggap na ikaw ay priest? Ang tawag po ng priest ay leader. Spiritual leader. Ay tinanggihan ang kaalamang ito. Kung kayo tinatanggihan nyo, nire-reject nyo, kaya tinanggihan ko rin kayo bilang mga pari ko. Kung ano hiniling nyo, tatanggihan din ng Diyos. Kinalimutan ninyo ang kautusan ko, kaya kalimutan ko rin ang mga anak ninyo. To the next generation po ang curse. Ano, gamay? Kunting reason, hindi ako makapunta, Pastor, kasi ganyan. Well, hindi kasalanan yan. Huwag niyo akong si Pastora, nagagalit pag wala ako sa simbahan. Hindi. Pagpili mo yan. Kaya huwag kang magtaka kung bakit lagi kang sinasaway. Dahil hindi ka nag-mature. Hello? Di ba pag mag-aaral ka, nag-graduate ka, may maturity ka. Pag may maturity ka, may power ka. Yun ang gusto ng Lord. Meron tayong spiritual education. Paano tayo ma-educate? Lagi kang wala. Kung sa class mo, lagi kang absent, hindi ka ma-educate. Walang mangyayari sa'yo. Simba lang. Pastor, doon lang ako nagsimba. Pag gusto ka kung saan ka magsimba, it's okay. Choice mo yan. Kaya ganito ang tanong ko, kumusta naman ang resulta? Nabuksan ba ang isipan natin? Palakpak. Nagbigay ang Diyos sa inyo ng church na kung saan ma-incubate kayo dito. Kumbaga sa itlog kayo ay ipa-germinate. Kung hindi tayo nagpapa-germinate, kulang tayo sa init, kulang tayo sa vitamina, tayo ay lalabas na bonsai. Lagi tayo may problema. Christian tayo, mabuti tayo sa kanta. Ang Diyos ay mabuti, matagal na pong mabuti ang Diyos. Ngunit ang tanong, mabuti ka ba? Yan ang hindi nyo narinig sa religion. God is good. He is good all the time. Period. May kama po yan. Since your God is good, have you been good? Good na siya 100% na siyang good Ulit-ulit mo pang sasabihin. Ngayon, paano ka? Alam mong bad ka pa rin. But you're saying that your God is good. If your God is good, then you must be good. Come on. You should be like God. Yun ang ibig sabihin ng God is good. Pag sinabi mong God is good, I am also good. Mukhang isa lang ang nakaunawa. Stamp your feet again. Pakiganon. Kasi ang darkness ay Kaya sabi ko sa inyo, bago kayo magbasa ng Bible, pray. Breakthrough. Kailangan lumipad kayo. Kailangan nakaramdam kayo ng spiritual realm para yung pangunawa, nasa liwanag ka na, hindi yung nandiyan ka na sa liwanag, ganun ka pa rin. May mga tanong pa rin ako, Pastor.
Di ba ni sinagot ng Lord yan? Di ba? Ang Diyos ay liwanag. Kaya pag ikaw ay nasa salita na ng Diyos, nagliwanag ang buhay mo. Ang kautusan. Okay, next. Ang sabi ng Diyos, kapag tayo ay disciple, we are prayerful. Ang tanong, kayo ba ay may devotion every day? Estudyante, walang excuse. Kahit principal ka pa, teacher ka pa. Lahat ng tao, kapag may Diyos ka, number 1 talaga, may devotion ka sa Diyos mo. Dahil kung wala kang devotion, you live by yourself. May devotion ka, may time ka para sa Diyos. Dahil doon mo lang marinig ang boses ng Diyos. That's why, kahit anong busy mo, kapag ikaw may devotion time, God is going to calm down your spirit, soul, and body. At kapag ikaw ay nananalangin na, ikaw ay nakakarinig ng small, still voice. Kapag kayo ay nag-pray, hindi kayo nakarinig, narinig nyo yung mga flesh. Hindi pa kayo naka-take off. Ang eroplano, bago ito umakyat sa himpapawid, he has to break the law of gravity. Kaya imposibleng manalangin ka ng 15 minutes tapos sabi mo, sabi ni Lord. Kahit 1 hour, ay hindi mo marinig ang Diyos. There are times na 10 minutes lang narinig mo na. Depende sa iyong relasyon. Regularly, lalo na kayo na-expose sa mundo, it takes time bago maka-take off. Kailangan sirain ang law of gravity. Ano po ba ang law of gravity? Nasabi ko na yan sa live stream natin. Mukhang hindi ko narinig sa bibig nyo. Ang law of gravity is, sirain mo ang flesh. Ang naghihindir sa'yo para makarinig ka ng boses sa spiritual realm ay ang flesh mo. Kain ka ng kain. Ba naman, kahit sinasabihan na nadideform na mga guma ng sinasakyan ninyo dahil sa bigat nyo, baliwala kayo. Obesity po ay kasalanan. If you are a born-again believer and you are obese, you are in sin. Kaya yung pangunawa mo, iba sa pangunawa ng iba. You need to be disciplined. Kung ano lang ang take ng katawan natin, yun lang, wag sumubra. Kapag anything na sobra, makakapatay. Amen. Kaya we need self-discipline for self-improvement. Di baling mataba ka, basta hindi doon ang focus mo. Mahalata, hindi ka nakarinig kay Lord. Lagi ka na lang pasaway. Hindi mo kasi narinig yung radar ng Lord. Paano? Yung spirit mo nakakonect sa flesh. So hindi ka pa maka-fly, soar high. You need to break the law of sin in your body. Imbis na mag-devotion ka, kaya hindi ka nakakapag-fasting dahil hindi ka eksersyado. Hindi problema ang fasting kapag naunawaan mo siya. Pag ang doktor naman nagsabi sa iyo, huwag kang kumain 24 hours kasi kunan ka ng dugo, kaya. Sabihin mo sa katabi, you lie, na hindi mo kaya. Double blade yun. Hindi ka na nagsunod, nag-lie ka pa na hindi mo kaya. Oh, mukhang walang may sumasagot. Di ba sa doktor? Sasabihin ka ng doktor, walang kain kasi ilalaboratory ka. Walang may nagpa-check up na hindi susunod. Takot sa doktor. Takot sa sakit. Ngunit sa Diyos, are you blessed today? Yun ang dapat natin i-break. Break the flesh. Ang flesh natin ay ayaw manalangin. I tell you. Ang flesh natin ay allergic sa fasting.
Ang flesh natin ay allergic sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya walang nangyari sa buhay mo. Hanggang ngayon, pinapa-Bible study ka ng Diyos, hindi ka nagba-Bible study. Kasi lack of faith. Kasi lack of energy spiritually. Kapag so much energy ka, nakikita mo ang sarili mo, exceedingly ang iyong ginagawa. Yung pinapagawa ng Diyos, dinodoble mo pa because so much energy. Yun ang makuha niyo sa pananampalataya. Kapangyarihan. Sabihin mo nga sa katabi, kulang ka ng kapangyarihan. Okay? Nanalangin si Jesus para sa mga tagasunod niya. So alamin natin, from time to time, alam na natin ito sa John 17. Matagal na natin ito pinag-aralan. Nananalangin ng Diyos sa akin. So, habang naglalakad ako, kahit sa Manila, alam kong nananalangin siya, napapasmile ako. Kapag mayroong air pocket, alam kong nananalangin si Jesus. Kaya mag-a-agree ako sa Kanya. Oh, parang ngayon lang kayo nakaritik ka, ninig niyan. Okay, palakpak uli, mukhang... Pagkasabi ni Jesus ng mga bagay na ito, tumingala siya sa langit at sinabi, Ama, dumating na ang oras. Parangalan mo ako sa inyong anak para maparangalan ko din sila. Din kita. I mean, God will give you glory. When you give God glory, He will also give you glory. Hindi nyo naintindihan. Inaangkin nyo yung glory kaya nang lalanta kayo. Beautiful kayo, hindi nyo binigay sa Diyos, kaya ngayon wala kayo. Dahil lantang-lanta, kulang. Kasi pagod, pastora, may trabaho O ngayon, I'm not condemning you, I'm telling you the result. Kung trabaho lang pinag-uusapan, ang dami kong trabaho. Alam nyo yan. Kagabi, kahit Bible study ng Glorious, nandun pa rin ako. Talagang yung dugo mo ba, nananalaytay ang trabaho. To the last minute, na uuwi na lang kami. Dumaan pa kami kay Romel. Kasi nag-pray ako. Yung hindi mo naintindihan, bakit parang may lumalabas sa'yo na hindi mo maintindihan? Naghanap ka lagi ng mapag-serve. Naintindihan ba natin? Mukhang wala, palakpak. Iba naman, lagi na lang may excuse. Kasi. Sa loob ng bahay habang nagtatrabaho kayo, priority si Lord. Tuwing umaga, pagising, inaayos ko ang aking higaan because gusto kong ma-please ang Lord. Look at your neighbor, inaayos mo bang higaan mo? Mabango ba ang iyong unan? Hindi para kay Pastor Alfredo yan, para kay Lord yan. Kasi yung mga gawa mo, galing kay Lord. So, maparangalan din kita sapagkat binigyan mo ako ng kapangyarihan sa lahat ng tao para mabigyan ko ang buhay na walang hanggan. Ang lahat ng taong ibinigay mo sa akin. So, if you're a leader, Lord, salamat sa 3 taong binigay mo sa akin. Kahit 3 lang. Binigyan mo ako ng kapangyarihan para sila ay lumago. Hindi pwedeng wala kang pinapalago. At ito ang kahulugan ng buhay na walang hanggan. Ang makilala ka ng mga tao na ikaw lang ang tunay na Diyos. At makilala rin nila ako na isinugo mo. Kaya nga sa eroplano, talagang madaldal ako. And I look at nung nag-turbulence kami, tinitingnan ko ang mga crew, takot na takot sila. Then I told them, pray. Naka-break ng silence yun. And then, siyempre, I do my part. Talagang rabababa ako. Ibig sabihin, I pray in the Spirit. I don't care. Meron namang kumot para mag-ba-ba-ba-ba-ba. Kailangan ng Lord ang bibig mo.
Kaya ka natatakot, walang lumalabas sa bibig mo. Kapag may pananampalatayang lumabas sa bibig mo, yung salita ang magti-take care ng eroplano. Dahil ang salita ay Diyos. So, naparangalan ko ang Diyos sa mga crew. Ma'am, thank you. We saw you praying. I'm a pastor, by the way. Kahit sa mga, taxi driver, meron pa ngang nangyari nakakatawa. Diba? After by the way, ako si Pastora, hold up to, iakyat mo ang kamay mo. Tanggapin natin ang Panginoon na hold up ka ngayon. Hindi ako nahihiya. Kasi sa ganong paraan, matatawa ang tao kaya naunawaan nila na they need God. And now, they realize na yung kasama nila, yung kanilang pasahero, ay may Diyos pala. Kaya pinarangalan ko siya. Look at your neighbor. Pinarangalan mo ba ang Diyos sa iyong mga kapitbahay, sa iyong kapatid? Dito sa lupa, dahil natapos ka na at pinagawa mo sa akin. Kaya ngayon, Ama, parangalan mo ako sa piling mo, pagkaloob mo sa akin ngayon, seated at the right hand of the Father na siya. So pinapangaralan siya ng Ama, dahil binigyan niya ng karangalan ang Ama. Likewise, kapag pinarangalan mo si Jesus, ipaparangalan ka rin niya. Kaya ngayon, sa aking karangalan, taglay ko sa piling mo bago pa manilika ang mundo. Pakilala kayo. Bakit hindi kayo nagpapakilala na kayo ay anak ng Diyos? Simply because wala kayong boldness dahil kulang kayo ng pananampalataya. Kulang kayo ng kapangyarihan. Ang kapangyarihan ay nakukuha sa salita. Katulad ng gumawa ka ng cake, makinig kayo. Kailangan nyo ng ingredients. Bago kayo makagawa ng cake, kailangan kumplituhin nyo muna ang ingredients. Then you do the action, ihalo-halo at nagawa cake. Ganun din ang pananampalataya. Ano ba ang iyong intention? Ang intention mo ay magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos. Anong gagawin mo? Siyempre, may gagawin ka. Read the Bible daw. Bigay ka ng time. Salita ng Diyos, magiging alat yan kung cake. Pampaalsa, the Holy Spirit. Diba? Intentional ang prayer. Mukhang hindi natin na-apply ng ilang taon na. Okay. At ibinigay sa akin sila, sa iyo, at binigay ko sila sa akin. At sinunod nila yung mga salita. Susunod tayo sa royalty. Magbibigay na naman tayo uli ng bigas. I would like to say thank God for Honorable Vice Mayor kasi siya ang magkakat ng ribbon sa Sabado sa royalty. Inaasahan ko sana royalty nandito para naman tumubo sila kasi hindi pa naman building pa lang po ang inyong pinatayo. Wala pa masyado ang mga kaluluwa. Kailangan mag-double time kayo. Kailangan niyong marinig ang mga salita, magsamba kayo para bigyan kayo ng kapangyarihan. Kaya magiging powerless tayo pag hindi tayo nagsimba. Sabi ng Lord, sambahin mo ako sa espiritu at katotohanan para bibigyan ko kayo lahat ng kailangan nyo. Hindi yung tayo pupunta sa tao para humingi, kundi tayo ay bibigyan ng Diyos dahil sinamba natin siya sa espiritu at katotohanan. 20 minutes before take. I cannot blame you kasi mga baguhan ito. Sila brother. Kaya kailangan natin silang i-push. Pakita mo muna ang iyong faithfulness. Maaaring ginamit kayo sa building, pero later on, hindi kayo makatagal dahil kulang kayo ng kapangyarihan. Ang kapangyarihan ang kailangan. May pera ka nga, wala ka namang kapangyarihan magdala. Kaya yung pera mo papatay sa'yo. Yung mayayaman sa pera, wala silang alam about sa relationship. Maaring patayin sila ng maid. Asan yung pera mo ngayon?
Kaya nga 3 po yan in one. Character is powerful than money. Dahil kapag may character ka, you attract money. Kapag may pera ka, wala kang karakter ng Lord, ang pera mo ang papatay sa'yo. Una, malayo ka sa Diyos. Patay ka na daan. Pangalawa, di mo alam ang gagawin mo. Although marami kang pera, hindi ka masaya sa buhay mo. Chaos ang nangyayari sa buhay mo. Mga relasyon nasisira dahil sa pera. Walang pakialam yung iba. Inahabol nila pera. Samantalang ang pera lumalayo sa kanila. Dahil ayon sa Diyos, ang pera ay pumupunta sa kanyang mga lingkod. Ang tanong, naglilingkod ba tayo? So ngayon, alam na nilang lahat na ibinigay mo sa akin ay nanggaling sa'yo. Kailangan ipaalam natin siyang source at wala ng iba. And you will glorify the Father. Wala ako dito sa lupa. Sabi ko kay Pastor Alfredo, kung mamatay man ako ngayon, wala naman akong madadala. Sa Lord naman ito lahat. So for a while lang tayo nandito. Asan kayo, hindi man kayo nagsisimba. Darating ang time, gusto nyo na magsimba, wala na. That's all, folks. Good night. Ay, kasi pinahalagahan mo pa ang trabaho na hindi naman permanent. Balang araw, hindi ko hiniling sa Diyos na may madisgrasya kayo. Pero gagawa at gagawa ang paraan ng Diyos para makilala mo siya. Para alam niyang siya ang pinanggalingan ng trabaho mo. Para alam mo na siya ang pinanggalingan ng hininga mo. Maaaring ikaw ay ma-oxygen just for you to know na siya pala ang source. Doon mo pala makilala ang Diyos sa ospital habang ikaw ay nilalagyan ng oxygen. Hindi ako nananakot, sinasabi ko lang ang katotohanan. Bago man lang ako mawala sa ministering ito, I'm so sad. Dami nating alam, pero asan kayo? Sabi ng Lord, pinagaling ko kayo. Ang buhay nyo ay umasenso na. Asan kayo? Pera lang pala ang gusto nyo. Sakit. Because our God is a jealous God. Kaya nga, love of money talaga ang kalaban ng Diyos. So if you love money, I tell you, money doesn't love you. Because money is material thing, wala itong feelings. Ang Diyos lang nagmamahal sa atin. Palakpakan natin ang next. Sapagkat tinuro ko sa kanila, mga tinuro mo sa akin. Kaya nga mayroon tayo, dapat tagasunod. Kahit mga anak niyo pa lang, hindi niyo madala. Paano yan? Aligin. Kailangan may Bible study na kayo sa bahay niyo. Tell me. Kahit ilang beses kayo umakyat sa bukid, kung wala namang resulta dyan sa bahay nyo, useless. We need to have Bible study sa ating lugar. Dahil kapag may Bible study tayo, may supply. God is a God of feeding. Nasa feeding program tayo. So paano kanya i-supply? Wala kang trabaho. Demand and supply. Paano niya masagot ang iyong mga demand? Paano niya supplyan ikaw? Wala kang demand. Kaya nga pag may Bible study ka, hindi ka dapat matakot sa pamerienda. Dahil opportunity mo yan. Kapag nananalangin ka, magugulat ka na lang. Nagpo-provide ang Lord dahil feeding program nga niya. Amen. Ganon din ang gagawin ni Marilyn sa bahay nila. Until na kapag nakita na ang harmony sa kanilang bahay, silang magkapatid lang. Ang kapitbahay pa isa-isa yan. And before you know it, marami ang nagsasamba sa Diyos dahil sa'yo. Nagbago ka. Ngayon mapunta tayo simbahan, tayo lang din. Alam mo na kung saan ka uupo. Walang pagbabago. Sabi ko nga,
Pwede ba naman tayo maupo dito minsan, maupo doon minsan, o di kayo magdala naman tayo ng kaluluwa para, di ba, pag may nakatingin naman sa atin, parang ano tayo? Hindi tayo parang ganun. Kasi meron tayong bisita. Di ba? Sino ang nag-birthday dito na pinuntahan ng bisita na lungkot? Sino? At hindi na babalik yung bisita mo na yan. Masaya ka dahil pinuntahan ka. Masaya ka dahil may dala ka. God considered you a wise person if you win souls for God. Winning the soul is making you wise. Wisdom. May God bless you. Ang lahat, paano mag-operate ng faith? Kagaya po ng paggawa ng cake. I-drawing mo ang gusto mo. Ipunin mo ang lahat ng ingredients. Kasama ang Holy Spirit. Siya kasing magbibigay sa'yo ng wisdom how to make faith that can move you. Remember po, ang walang faith ay nasa kasalanan. For the wages of sin, sapagkat Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung hindi kayo nagsisimba, kasalanan na po yun. Akala ng iba, hindi lang nagsimba, kasalanan agad. Yes, dahil malayo kayo sa Diyos. Ito ang reason kung bakit kayo ginawa. Hindi kayo ginawa para magtrabaho at magkuha ng sweldo. Ginawa tayo para magsamba. Regardless may trabaho ka, may job ka o wala, sambahin mo ang Diyos dahil ang Diyos na may gawa sa iyo ay ginawa ka para sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. God bless you, and tonight, hopefully, makuha po natin yung kapangyarihan. We can walk in the water. Ano ibig sabihin? Di literal yan. Ako lumalakad na ako sa tubig. Ang tubig ay salita ng Diyos. Kapag may kailangan ako, yung salita ng Diyos ang aking sinusunod. Kaya nung sinunod ko ang salita ng Diyos, lumalakad ako sa salita ng Diyos, lahat ng aking hiniling ay nandyan. Dahil sa tubig ang lahat galing. Tumayo tayong lahat. At pakisabi sa katabi, mag-smile ka naman. Mukhang hard ba ang salita? Hindi naman eh. Medyo ni-review ko lang kasi yung iba sa atin hindi na po gumagalaw. Mukhang tayo ay nakumatos na dahil sa mga nakikita natin sa palibot. Kung may utang ka, lahat tayo may utang, itaas mo lang ang lahat ng kabigatan mo sa Lord. Nandun yung desire mo ba? Ang desire mong makabayad. Ang Diyos talaga, yan din ang desire niya. Yan ang iba sa atin, pag binigyan na tayo ng pera, hindi na tayo magbabayad. Nakikita ng Lord ang ating motive. Tandaan nyo, hindi nyo pag ginagawa, tinitingnan na ng Diyos. Kaya pag may doubt tayo, hindi lalabas ang kapangyarihan ng Diyos. How to live in faith is nasa Bible po. Kilalanin niyo ang banal na Espiritu, ang function niya araw-araw. Siya yung taga lahat. Siya yung partner natin. Ang salita ang faith. Si Jesus ang may faith, tayo wala. Sinunod lang natin ang faith ni Jesus, pariho din ang nangyayari. Same. Taas natin mga kamay. Panginoon, maraming salamat sa salita ngayon. Alam kong tinitingnan nyo kami at aabangan nyo kung ito ay aming gagawin. Dahil mayroon kayong milagro sa bawat salita na aming susundin. Tulungan nyo kami araw-araw. Bawat araw, 1, 2, 3 na salita ay masunod man lang namin upang makita namin ang kapangyarihan ng inyong salita. Maraming salamat, Jesucristo, na kayo ay pumunta rito sa lupa upang ipakita sa akin ang buhay na kasiyasiya, ang buhay na walang hanggan. Sabi niyo nga sa John 10 na ang lahat ng gawa ng dyablo ay you have more than enough power to destroy the works of the devil sa mga anak mo.
Binigyan mo kami ng pananampalataya upang iwas kami sa impyerno. Binigyan mo kami ng salita upang masundan ang iyong yapak. At kung saan ka, doon kami. Maraming salamat. Jesus, dinideclare ko na ikaw ang aking Panginoon, tagapagligtas, deliverer. And tonight, I am free from myself. Tuluyan kayo ang aking susundin, ang iyong alituntunin at ang inyong banal na espiritu. Maghari kayo, Panginoon, sa buhay ko. Ito ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Expect miracle if you do the Word of God. Okay, dito tayong lahat. Praise the Lord. Sandali. Wait. Teacher. Kung kayo ay na-empowered, show the world, show God. Ang ebidensya po, ang kailangan ng Diyos. If you have faith, you are in the church. I'm giving everything. I give my life for this. It's what I live for. Nothing will keep me from all that you have for me. You hold my head up high. I live for you. Greater is He that's living in me than He that is in the world. Hey, I can move the mountain. I can do all things through Christ. I know. Hey, standing and believing. I can do all things through Christ. Who strengthens me. Hey. I'm reaching for the prize. Yes, we are on our way I give my to life get the what prize. I live for. Nothing will keep me from all that you have for me. You hold my head up high. I live for you. Greater is He that's living in me than He that is in the world. Hey, I can move the mountains. I can do all things through Christ. I know. Hey, standing and believing. I can do all things through Christ. Who strengthens me. Hey, I can move the mountains. I can do all things through Christ. I know. Hey, standing and believing. I can do all things through Christ. Who strengthens Faith. Consistent in the Word of God. Come on, greater is He. Greater is He that's living in me than He that is in the world. Through Christ, I know. Hey, standing and believing, I can do all things through Christ. It strengthens me. Hey, I can move the mountains. I can do all things through Christ. I know. Hey, standing and believing, I can do all things through Christ. It strengthens me. God bless you. Be consistent. When God started it in your life, maging consistent ka lang. You have the faith that is standing. Amen.